Praise God po, hallelujah, isang magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. At tunay nga po na ang Diyos ay patuloy na buhay para po sa ating mga buhay. Ang Diyos ay patuloy na nagpapala, patuloy na sa atin ay nagbibigay ng pag-asa. Magandang gabi po at kamusta na po kayo sa gabing ito? Isang magandang gabi po sa inyong lahat at sa tulong po ng ating Panginoon ay tunay nga na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako na sa kabila po ng lahat ay eto patuloy pa rin po tayong nagpupuri at nag-aaral po ng kanyang mga salita. Bago po ang lahat, kinakamusta ko po kayong lahat dyan na naway nasa mabuti po tayong kalagayan at nawa po ay sa tulong ng Diyos na ating pinaglilingkuran, sa Diyos na ating pinagsasandalan, pinagbabatayan po ng ating mga pananampalataya ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Magandang gabi po at bago po ang lahat, bago po tayo dumako sa ating mensahe ng ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan sapagkat tunay nga o Diyos na sa pamamagitan mo kami ay patuloy na nakakapag-aral at nakakaparinig ng iyong mga mensahe po kahit po sa ganitong sitwasyon. Salamat po Ama at tunay nga na meron kaming Diyos na pinaglilingkuran, meron kaming Diyos na pinagsasandalan, meron kaming Diyos na inaasahan at meron kaming Diyos na patuloy na nagbibigay ng pag-asa po sa amin. Marami pong salamat sa gabing ito. Tunay nga, O Lord, na binabalik po namin ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi. At sa gabi pong ito, ang ating pong tutunghayang mensahe, no? Ang pamagat po ng ating mensahe ay Peace in the Storm. No? Kapayapaan po sa bagyo, no? Alam niyo po yung salitang bagyo ay natural na po sa ating mga Kristiyano yan. At sa gabing ito, kaya po natin siya tutunghayan ay dahil po ang Diyos ay nagpapaalala po palagi sa atin na sa kabila ng mga bagyo ng problema, sa kabila ng bagyo ng mga suliranin sa ating mga buhay, ay ang Diyos ay nariyan pa rin at patuloy tayong pinagpapala at patuloy tayong binibigyan ng kalakasan. At sa gabi pong ito, no, at kung inyo pong napapansin, no, na halos karamihan po ng mensahe ng ating Panginoon mula po nung linggo sa ating Pastor Tony ay makikita po natin ang palaging kalakasan, no, ng ating Panginoon. Makikita po natin laging nagpapaalala ang Diyos na tayo ay merong bagyo na nararanasan po sa ating buhay, lalo na po sa panahon ngayon. Mapapansin mo, kung tayo po ay nanonood ng mga mensahe po sa television, sa iba't ibang mga churches, no, makikita po natin na ang karamihang mensahe ay tungkol sa kalakasan po ng bawat Kristiyano at pagpapaalala po sa bawat Kristiyano, sa bawat mga taong nais tumanggap po sa ating Panginoon. At sa gabi pong ito, no, ang ating pong mensahe po ay Peace in the Storm.
At ang ating pong text ay matatagpuan po natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 3. Tunghayan po natin 2 Timothy chapter 2 verse 3. Sabi po rito, chapter 3 verse 1 po pala, verse 1. No? Sabi po dito, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, obsessive, disobedience to their parents, ungrateful, and unholy. So dito po sa pangalawang Timoteo chapter 3 verse 1 and 2, nagbabala na po si Timoteo sa panahon na darating. Sa verse 1 po ang sabi niya, but mark this, there will be terrible times in the last days. So markahan daw po natin, ang sabi niya, na darating ang mga terribling oras, terribling bagay dito sa sanlibutan sa mga huling araw. Amen po ba? No? Ang ating pamagat po ay peace in the storm. No, sabi po rito na tayo po ay makararanas ng mga struggle sa buhay. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay nakalinya na danasin po ang mga bagay na ito. Hindi po tayo exempted dito. No, sabi po rito, have you ever heard someone suggest that if you just trust Jesus, He'll solve all your problems and you float through life with riches and peace? No? Maraming nagsasabi na suggestion nila na kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, ay solve lahat ng problema mo at ikaw ay lulutang sa mga biyaya at mga pagpapala at sa kapayapaan ng ating buhay. No? Ang sabi po rito, if that were the way God planned it for the people who serve Him, then what's Paul's problem? No? Kung ang Diyos pala ang may plano po sa lahat ng tao na maglingkod sa Kanya, then what was Paul's problem? After this conversation, he was as a godly as they come, yet he had problem galore. Nung sa kabila po ng mga naranasan ni Paul, hindi po siya nawalan ng problema habang siya po ay naging tunay na Kristiyano. Kapag ang sabi po dito, nagkaroon po siya ng problems galore. Ibig po sabihin yung matitinding mga problema dumating po kay San Pablo. He was one of the greatest missionaries of all time. Alam naman po natin na si Pablo ay isa sa greatest missionaries of all time. Na magpahanggang ngayon po, kilala po natin si Pablo kung paano lumaganap ang mabuting balita dahil po sa kanyang misyon, dahil po sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, at kilala po natin siya, no? Pero bagamat siya po ang the greatest missionary of all time, siya po and what did he get for his trouble? So meron po siyang trouble na naranasan. Nearly down, run out of town. Sipin niyo po si Pablo, nung siya po ay naglilingkod, talaga pong na-down siya, talaga pong pinaghahabol po siya ng mga taong galit sa Kristyanismo nung panahon nila, no? Ibig sabihin po
nakaranas po siya ng matitinding mga pagsubok at problema sa buhay. Hindi lang po si Pablo. Tignan po natin si Joseph. Tignan po natin si Abraham, si Job, si Jeremiah, si Peter. Sila po ay mga godly men ng ating Panginoon. Sila po ay mga lingkod ng ating Panginoon. Yung iba po rito ay propeta pa. No? Katulad po ni Jeremiah. No? Yet they all faced dangers and trouble none of us would ever desire. So lahat po sila, no? Lahat po ng mga naglingkod sa Panginoon, propeta, sila Abraham, Job, no? Naranasan po nila, bagamat sila po ay mga tinawag ng Diyos, sila po ay mga namuhay ng may kabanalan sa Diyos, yet they all face danger, no? Nakaharap po nila ang isa sa ang mga delikadong bagay sa kanilang buhay. Trouble na halos hindi nila maisip na hindi man nila dinesire na dumating sa kanilang buhay na sila po ay makaranas ng ganito. No? Tignan po natin, mga lingkod po yan ng Panginoon. Mga tinawag po yan, mga godly men of God. Pero hindi po sila nakaligtas sa mga delikadong bagay. Lagi silang napapasubo sa mga danger zone. No? So why the struggle? What it is tragedy strikes Christian with the same blunt force that strikes the most atheists, no? Sa mga Kristiyano po, dumarating po ang mga tragedy, no? Yung mga tinatawag nating mga hindi inaasahan na mga bagay na akala natin kapag nasa kay Kristo na po tayo ay wala na po itong mga bagay na ito. Pero hindi po pala. No, sabi rito, why we are not exempt from natural disaster? Bakit daw po tayo hindi exempted sa natural disaster? O hindi po tayo exempted sa serious illness o interpersonal or mistreatment by the others? Totoo po yun, no? Bagamat tayo po ay lumalakad ng diretso, lumalakad sa panuntunan ng Panginoon, hindi po mawawala yung meron mga misinterpret tayo ng iba. Hindi po maiwasan na tayo ay magkaroon ng natural disaster, no? Sapagkat sakop po tayo ng natural disaster. Sabi rito, somehow God's way of making things work out. Kung minsan daw, ang sabi rito, ang Diyos ay nagbibigay sa atin para tayo ay makapag-work out, no? Kung minsan pinaparanas sa atin ng Panginoon yung tinatawag na ganitong uri ng mga pagsubok, mga suliranin, mga kabigatan, mga kabiguan sa buhay, mga kalungkutan, no? Minsan dahil ibig sabihin tayo ay wino-work out ng ating Panginoon. Our trouble can advance His kingdom and purposes, no? Yung mga nararanasan po nating mga kabigatan, mga trouble sa buhay, no? Ito po ay ina-advance na ng ating Panginoon para po ang layunin po ay para po sa kanyang kaharian. Sabi po ng Romans 8:28, ano? Sabi rito, alam naman po natin itong verse na ito sa Romans 8:28 na makikita po natin na sabi rito, Romans 8:28, all things and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. No, alam naman po natin
na tayo po ay merong tawag sa ating Panginoon para po sa isang magandang layunin. Yun nga lang, daranasin po natin ang lahat ng klase ng sirkumstansya po habang po tayo ay naririto sa ibabaw ng sanlibutan. At ang sabi po ng Philippians 1:12, "Now I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel." No? Ang sabi po dito ni Pablo na gusto niyang ipaalam sa ating mga kapatid na nangyayari po ang lahat ng bagay na ito dahil po sa paglilingkod natin sa mabuting balita. No? It was happening, sabi nga niya, no? Mangyayari po na tayo po ay nakapagbibigay ng atensyon sa ating pananampalataya, lalong tumatatag yung ating pagkapit sa Panginoon habang po nararanasan po natin ang mga ganitong bagay. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Hindi po lingid sa atin na ang sanlibutan ay masyadong affected, masyadong nagugulumihanan dahil po sa nararanasan pong bagyo ng buhay na dumating po sa ating bansa, hindi lamang po sa ating bansa kundi sa buong mundo, na halos lahat ay nagpapanik, halos lahat ay hindi laging may gulo sa kanilang mga puso dahil po sa nagaganap po na pandemic na ito sa ating kalagayan ngayon, no? Pero ang sabi po ng Panginoon, our task is to glorify God no matter what the circumstance is. No? Yung ating pong task, yung ating pong naisin sa ating buhay ay yung mag-glorify po natin ang Panginoon. Mabigyan po natin siya ng kapurihan, mabigyan po natin siya ng pasasalamat sa kabila ng mga nangyayaring ito. No matter what the circumstances, if we do, our struggle can direct others to the Savior as we make our way toward our ultimate goal of rest and reward in heaven. No? Meron pong purpose ito. Sabi nga ng 1 Peter chapter 1 verse 8, no? Ang ating pong pananampalataya ay idinadaan sa apoy tulad po ng ginto. Na para malaman ito'y tunay na ginto, kailangan paraanin sa apoy. Ganun din po yung ating pananampalataya. No? Nakita natin halos lahat ng mga ginamit ng Diyos, halos lahat ng mga naglingkod sa Panginoon, yung mga testimony po nila ay talagang nakaranas sila, lalo na po si Job, na halos na ubos ang kabuhayan at pati yung kanyang mga anak ay nangamatay dahil po sa ganitong uri ng sitwasyon. No? Hindi po ibig sabihin na tayo po ay mga Kristiyano na. Oo, tayo ay blessed, tayo ay favored. Laging ang heaven ay open para sa atin, but ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng pagsubok para po malaman natin na ang ating buong pagtitiwala ay maibigay po natin sa Panginoon. No? Ang sabi po rito, ayon po kay Dave Brandon, to make us good ambassadors, God sent us trials along the way, but we become true conquerors when life is struggle, we obey.
Ibig sabihin po, bilang tayo po ay mga ambassador ng ating Panginoon, tayo po yung advance party ng ating Panginoon dito po sa lupa. Tayo po yung binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon as ambassador, na ibig sabihin kaya yung mga pagsubok ay inaalaw ng ating Panginoon para malaman po na tayo ay true conquerors. Tayo po ay tunay na mga mananagumpay. Amen po ba? Tunay nga po na ang Diyos ay nagtagumpay na sa lahat, no? 2,000 taon na sa krus ng Kalbaryo, pinagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng uri ng pagsubok, sakit, ng lahat ng mga paghihirap, pinagtagumpayan na ng Panginoon yan. Kaya ngayon tayo, sinusubok ng ating Panginoon, hindi para tayo ay malugmok. Tayo ay inaalaw ng Panginoon ng pagsubok, hindi para tayo ay magapi, kundi inaalaw ng Diyos ang pagsubok para tayo ay magtagumpay, sapagkat ang sabi po ng Panginoon, we are more than conquerors through Christ Jesus who strengthen us. No? Tagumpay na po tayo. Sa totoo lang, dumadaan lang tayo sa pagsubok, dumadaan lang tayo sa mga bagyo ng buhay, pero ang totoo, tagumpay na po tayo. Pinapaalala lang sa atin ng Panginoon, kaya po tayo laging merong pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi naman po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para pagpalain. Actually, pinagpala na tayo ng Diyos. Actually, tapos na yan sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taong mahigit na ang nakararaan. Kaya lang naman tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos para malaman natin na tayo ay tagumpay na. Ang salita ng Diyos, habang tayo po ay nandito sa mundo, nagpapaalala sa atin, nagre-remind sa atin. Kaya nga tayo may fellowship, kaya nga tayo may Bible study, kaya nga tayo mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos to remind us. Ipinapaalala lang sa atin ng Diyos na tayo ay tagumpay na. Amen po ba? Noong sabi pa po rito, God allows trials in our lives not to impair us. No? Pinapayagan ng Diyos na yung mga pagsubok sa ating buhay para hindi tayo pasamain o hindi tayo pahinain o hindi tayo pahirapan. Inaalaw ng Diyos ang mga pagsubok na ito to improve us. Tandaan po natin na kapag wala itong mga bagay na ito, paano natin mai-improve, paano natin mapuprove sa harapan ng Panginoon na tayo nga ay improve na. Hanggat hindi tayo nakakaalpas sa ganitong mga uri ng mga bagyo ng buhay, paano malalaman ng Panginoon na tayo ay improve na? So, sa mensahe natin ngayong gabi ay ipinapakita ng Diyos na tayo ay tagumpay na. Kaya lang itong mga lalo na itong COVID-19 na laganap nun sa buong mundo, pinakikita lang ng Diyos na tayong mga Kristiyano na merong Kristo sa puso, ipinapakita niya lang po na tayo ay improve na. Tayo ay pinatatag na ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. No? Ang sabi po rito sa ating pamagat, peace in the storm. Lagi po tayong meron kapayapaan sa kabila ng mga nararanasan nating bagyo. Usong-usong ngayon yan. Alam nyo, sa buhay ng Kristiyano, usong-uso po ang mga dumarating na mga pagsubok, mga problema, no? Usong-uso sa Kristiyano yun kasi last days na po eh. 24/7 na po kung kumilos ang kaaway natin. We are on the last days. Binasa natin kanina, no, sa 2 Timothy 3:1,
Sabi niya doon, sa mga huling araw, talagang mababat-bat ng anumang uri ng kahirapan, pagsubok, lahat ng klase ng mga natural disaster, no? Magaganap na po yan dito sa huling araw. Kaya po, mga magulang at kapatid, kung tayo po ay tunay na sumasampalataya sa ating Panginoon, kung tayo po ay tunay na lingkod ng ating Panginoon, lagi po niya tayong pinaalalahanan sa kanyang mga salita. Every Sunday, meron po tayong pakikinig at panonood sa FB Live ng salita ng Diyos. Paalala po sa atin yan. Every Thursday, no, meron tayong gawain. Paalala po sa atin ng Panginoon yan. Always, God always remember us na tayo po ay laging magtiwala po sa ating Panginoon. Sabi po rito, inaalaw po ng Panginoon para hindi po tayo ma-impair. Hindi po tayo panghinaan ng loob, hindi po tayo pasamain. Inaalaw ng Diyos ang trials para tayo ay mag-improve. Tandaan po natin, mga magulang at kapatid, ang Kristiyano po ay may improvement, no, sa ating buhay. Ang Kristiyano po ay hindi po impairness. Hindi po impair ang mga Kristiyano. Ang Kristiyano po ay laging nagtatagumpay. Bakit? Kasi lagi nating kasama ang Panginoon. Ang Panginoon lagi nating nasa harapan, laging na sa ating dalawang tagiliran, laging nasa ating likod ng Panginoon. Kaya umasa po tayo na sa kabila ng napakatinding bagyo ng problema, nariyan po ang ating Panginoon. Kasama po natin. No, sabi nga ng isang awit, no, na ang Diyos ay kasing lapit lamang ng dasal. Amen po. No? Kaya sa gabi pong ito, mga magulang at kapatid, kung tayo po ay talagang eager na makinig ng salita ng Diyos, lagi po tayong makinig ng salita ng Diyos sapagkat paalala po yan. Hindi po yan kaya ka makikinig ay para ka pagpalain, kaya ka makikinig ay para ka palakasin, no? Kaya ka makikinig ng salita ng Diyos para paalalahanan ka ng Panginoon. Sabi nga, on the last days, marami na pong pwedeng maganap sapagkat nasa mga huling panahon na po tayo. Magaganap na po ang dapat maganap. Kaya ang salita ng Diyos ay palaging magpapaalala po sa atin, we are more than conqueror, we are improved, we are mature, we are proven, we are victorious, we are triumphant, we are chosen, no? Nagpapaalala po ang salita ng Diyos na tayo po ay favored by God. We are blessed by the Lord. Kasi 2,000 taon na tapos na yan, pinagpala na tayo. No? Nakamta na natin yan. At ang isa pa, ang salita po ng Diyos ay patuloy nating ilagay sa ating mga puso. Sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 1, dito po sa Old Testament, no? Sabi po dito, sa Proverbs chapter 3 verse 1 po, sabi rito po, no, my son, do not forget my teaching. Keep my commands in your heart. So pinauna na po ng Proverbs, sumulat nito ay si Solomon, ano po. Pinauna na po niya na sabi niya, my son, do not forget my teaching.
Sabi niya, aking anak, hindi po nakalagay dito, my children, kundi my son. Individual pong ipinararating sa bawat isa sa atin ng Panginoon na, my son, do not forget my teaching. Huwag mong kakalimutan ang aking mga turo. But keep my commands in your heart. No? Panatiliin po natin at itago po natin sa ating mga puso kung ano man yung iniuutos po sa atin ng Panginoon. Kaya sabi niya, don't forget my teaching. No? Kaya nga, tayo laging nag-aaral ng salita ng Diyos para ipaalala sa atin. Siyempre, sa tagal na ating na nakikinig, sa tagal na mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, yung minsan yung iba nakakalimutan na natin. Kaya po merong pag-aaral, merong pangangaral, meron tayong FB Live na napapanood tuwing linggo, tuwing Webes, no? Dahil po ang sabi niya, don't forget my teaching. Huwag mong kalilimutan ang aking mga itinuro sa iyo. For they will prolong your life many years and bring you prosperity. Isipin niyo po, no? Sabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 3 verse 2 na palalawigin niya po ang ating buhay ng maraming taon at bibigyan niya tayo ng mga biyaya at pagpapala. Kaya po tayo may pag-aaral ng salita ng Diyos. Remind us what the teaching of Jesus Christ for each and every one of us. Kaya po sa gabing ito, mga magulang at kapatid, no, sa mga nakikinig, sa mga nararating ng tinig na ito na sa kabila po ng mga pagsubok, sa kabila po ng mga bagyo ng problema, meron po tayong kapayapaan. Amen po. Meron po tayong marka ng katagumpayan. Pinirmahan na po ng ating Panginoon yan. Pinirmahan na po ng Diyos na tayo ay tagumpay. Tayo ay nanagana na sa kabila ng lahat. No? Tandaan po natin, no, mga magulang at kapatid, ngayong gabi ay isang simple at payak lang ang mensahe ng Panginoon. Pero ito po'y napakalaking bagay po sa buhay natin. Tandaan po natin, huwag po natin kalilimutan ang mga turo ng Panginoon. Lagi po tayong makinig sa mensahe po ng Panginoon ito po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Maraming salamat po sa oras ng mga pagsubok, meron tayong kapayapaan. Maraming salamat po sa gabing ito, nawa ay napagpala po kayo sa maikling mensahe po ng ating Panginoon na ang lahat po ay magkaroon ng eager or willingness na laging makinig po ng salita ng Diyos. Marami pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin para po sa ating pagwawakas na panalangin. Tayo po'y pumikit at manalangin. Dakilang Diyos na aming Panginoon at makapangyarihan sa lahat. Tunay po na kami po'y nagpapasalamat sapagkat sa kabila po ng sitwasyong nararanasan namin ngayon, Lord, bagamat wala po kaming fellowship sa churches, Panginoon, Lord, nagkakaisa naman po kami sa Espiritu na kami po ay patuloy na mananagumpay sa lahat po ng mga sitwasyon, mga sirkumstansya na darating po sa aming buhay. Alam po namin, Panginoon, na may pangako ka sa bawat isa sa amin, Lord. Lord, we stand in your promises. We put our 100% trust in you, Panginoon,
Tunay nga Lord, ang lahat ng mga nakapakinig ng mensahe nito ngayong gabi, dalangin ko po na pagpalain mo po sila, Panginoon. Alam ko po, Diyos, na nagpapaalala ka sa bawat isa sa amin, nagbibigay ka ng lahat ng aming mga pangailangan, Panginoon. Salamat po, Lord, dalangin po namin na naway ang COVID-19 na ito, Lord, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay mawakasan na po, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay malunasan na po at maimbento na po, Panginoon, ang bakuna po para po sa COVID-19 na ito, Lord. At hangad po namin, Panginoon, ang pagbabalik sa normal, Panginoon, ng bawat bansa na nakakaranas po ng ganitong sitwasyon. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Nawa po, O Diyos, ay napagpala po ang bawat isa. Lord, binabalik po namin ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat, mga kapatid. Nawa po sa darating na mga panahon ay magkita-kita po muli tayo sa church na ating pinaglilingkuran. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.